Anyong everyone, isang magandang Sabado nga pala sa inyong lahat. O diba Sabado ko pa to na video pero ngayon ko lang na-edit. Sobrang busy nga ang inyong nanay sa mga gawaing bahay. But anyway, sobrang breakout nga akong malala. Hindi ko alam kung bakit naglalabasan tong mga sumpang to. Maaga nga kaming gumising ngayon at umalis dahil pupuntahan namin yung farm na nabili ni Ronnie. Hindi pa naman niya totaling nabayaran pero pinayagan na siyang linisin, magtanim ng mga gulay at mag-alaga ng mga hayop na pwedeng pagkakitaan. Sabi ko nga kay Ronnie, gusto ko yan dahil gusto ko nga magtanim ng mga gulay. Kung natatandaan nyo yung mga previous kong video, na meron akong mini garden sa tapat ng bahay namin. Puro mga halamang gulay yon pero hindi nga lang nagtatagal dahil walang magandang lupa at space. Kaya nga nung sinabi niya sa akin na merong ino-offer sa kanyang lupa na malapit lang din dito sa amin, maybe it takes 1 hour by car. Wow, English. Hindi na ako nagdalawang isip na mag-oo sa kanya dahil yun nga ang una kong naisip ang magtanim ng mga gulay. Bandang likaw-likaw nga lang din tong mga kananay, o diba malapit lang din sa amin. Nakakatuwa nga lang din tong dinadaanan namin dahil puro puno at wala ka masyadong bahay na makikita. Malayo sa polusyon at sa mga marites mong kapitbahay. Joke lang po. Isinama nga pala namin si Mama at yung isa kong kapatid na si Buboy para may katulong si Ronnie sa pag-aayos ng farm. Dahil hindi naman kakayanin ni Ronnie kung mag-isa niya lang aayusin yung farm. So andito na nga pala kami, hindi pala pwedeng pumasok yung sasakyan kaya kailangan namin maglakad papasok ng farm. Andito na nga kami sa farm at inumpisahan na nga ni Mama yung paglilinis. Ipapakita ko sa inyo yung buong paligid ng farm na to. Kami pa talagang dapat ayusin sa farm na to dahil matagal na panahon na rin siyang hindi natirhan at hindi naalagaan. Pero okay lang, every Saturday naman pupunta kami dito para maglinis at mag-ayos paunti-unti. Hindi naman kami nagmamadali. Si Kuya Aaron naman nagbobomba ng tubig dahil babasain niya daw yung lupa at yung kapatid ko naman binubungkal niya yung bahay ng anay. Dahil sa sobrang tagal na nang walang nakatira at walang nag-aalaga sa farm na to kaya pinamahayan na siya ng mga anay. At kung makikita nyo rin yung mga kahoy, tignan nyo naman nabulok na dahil sa init ng panahon at ulan. Sabi ng caretaker ng farm na to, hindi na rin daw niya naasikaso dahil marami na siyang ginagawa at meron siyang bagong panganak na asawa. Bago nga kami pumunta dito ay bumili kami ng 2 pirasong tilapia sa palengke para kako meron kaming kakainin sa pananghalian. Meron naman kami mga dalang baon pero bumili pa rin kami ng tilapia para pandagdag sa pananghalian. Requested na rin ni Mother dahil gusto daw niyang kumain ng inihaw na tilapia. At ito nga iniihaw ng aking kapatid yung 2 pirasong tilapia na nabili namin sa palengke kanina. Limutan nga namin bumili ng uling kaya mabuti na lang merong mga toyong kahoy dito at yun na lang ang ginawa namin pang ihaw. At nung sinabi ko nga kakain na itong tuwang mga batang ito dahil talagang gutom na daw sila. Sinama ko nga rin pala ang aking 2 pamangkin para kako may kalaro si Sofia. Sobrang satisfying yung ganitong buhay no, kahit simple lang yung pagkain nyo pero masaya kayo at sama-sama. Parang daig mo pa yung pinakamayayamang tao sa mundo. Sabi ko nga kay Mama, ulitin namin itong pagbabaon ng pagkain sa susunod na Sabado. Pauwi na nga kami mga kananay dahil bumagsak na yung ulan dito sa bundok at kailangan na naming bumaba. Siya hanggang dito na lang, hanggang sa susunod. Jaga!